Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang kontrobersyal na issue rito na kinasasangkutan ng veteranong trader na si Ginoong Benjamin Cohen at ang pagbagsak ni Cardano or ADA. Matapos po kasi niyang tumpak na mahulaan ang pagbaba ng halaga ni Cardano or ADA laban kay Bitcoin ay umani po siya ng maraming kritisismo mula sa mga ADA bulls. Ngayon ay bakit nga ba siya sinisisi? Ano ang mga naging reaksyon ng community? At iyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Unang-una ay sino nga ba si Ginoong Benjamin Cohen at ano po ang kanyang hinulaan. Yan. Si Ginoong Benjamin Cohen ay isa po siyang kilalang trader na nagtatag ng ITC Crypto. Noong August 2023 ay sinabi po ni Ginoong Cohen na si Cardano or ADA ay magkakaroon ng pagbaba or capitulation laban kay Bitcoin. Target niya ang 400 sats price mark. Yan, 400 sats or Satoshi price mark. At noong October 2024, ang kanyang prediction ay naging totoo or nagkatotoo. Sapagkat ang ADA BTC na pair ay nag-trade sa 490 sats at patuloy pang bumababa hanggang sa 481 sats. Ngayon ay yung tanong rito ay bakit naman po siya binabatikos? Matapos pong maging totoo ang kanyang prediction, si Ginoong Cohen at ang Altcoin Daily ay nag-post sa X para ipaalam sa kanilang mga audience ang nangyari. Tinukso pa ni Ginoong Cohen ang mga kritiko na nagtatanong kung kailangan pa nila ng komento. Dahil dito umani po siya ng maraming batikos mula sa mga ADA bulls na sinisisi siya sa pagbagsak ni ADA. Ngayon ay ano naman po ang paliwanag ni Ginoong Cohen dito? Depensa po ni Ginoong Cohen ay hindi ibig sabihin na dahil malaki ang kanyang audience ay siya ang dahilan ng pagbagsak ni Cardano or ADA laban kay Bitcoin. Sinabi pa niya na ang pagkakamali sa mga prediction ay parte ng laro at imbis na sisihan ang iba, dapat ay tanggapin ng mga analyst ang responsibilidad. Ngayon ay paano naman ang reaksyon ng community ni Cardano? Nag-spark po ng mas marami pang reaksyon mula sa crypto community ang post ni Ginoong Cohen. May isang user na nagsabi na ang pagkakaroon ng higit 800,000 na bilang ng followers at magandang reputasyon ay maaring maka-impluwensya sa mga investment decisions ng mga tao. Sinagot po ni Ginoong Cohen na kahit na marami siyang followers, nagkakamali pa rin siya sa kanyang mga prediction. Kaya hindi totoo na siya ang naka-impluwensya sa presyo ni ADA. Ngayon ay ano naman po ang kalagayan ni ADA or Cardano. Ayan, ito ay yan, yung kalagayan po na nakalagay rito ay medyo nakalipos na po ito. At check na lamang po ninyo yung aking technical analysis. Yan yung magiging latest na technical analysis mamaya kay Cardano kasi nagsiakyatan po ang presyo ng buong crypto market, maging itong si ADA ay umangat na, nakaranas na rin po ng pag-angat sa kanyang presyo. Dulot po yan ng pagkapanalo ng Pangulo ng bansang US na si Ginoong Donald Trump. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi rito? Sa aking pong pananaw ay ang sitwasyon na ito ay nagpapakita lamang na kahit ang mga eksperto ay hindi po sila laging tama sa kanilang mga prediction. Sa mundo ng finance, mahalaga ang pag-iingat at pag-aaral ng mabuti bago po magdesisyon sa mga investments. Hindi po dapat sisihin ang mga analyst tulad ni Ginoong Cohen dahil sa bandang huli, ang bawat investor ay may sariling responsibilidad sa kanilang mga aksyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.